Pinagbabawalan ka bang maglakad dahil buntis ka? Teka, kasabihan lang po yan. Marami pa rin nagsasabi na kapag buntis ka, kailangan lagi kang nakahiga. Oo, totoo yun. Kung ang pregnancy mo is high risk, complicated, at saka meron kang medical pregnancy conditions na kailangan ingatan si baby para hindi mawala or malaglag. Pero sa normal pregnancy, hindi po pinagbabawal ang maglakad ang buntis. Ang totoo po, karamihan ng healthy pregnancy, safe at recommended talaga ang paglalakad habang buntis. Bilang nurse and mom, isa ito sa madalas na tinatanong sa akin. Kaya dito sa video na to, pag-uusapan natin yan. Ang walking po, habang ikaw ay buntis, ay isang low-impact exercises na pwedeng makatulong para, number 1, gumanda ang blood circulation. Number 2, mabawasan ang constipation at pamamaga ng paa or pamamanas. Number 3, makontrol ang sobrang weight gain or mabilis na pagtaas ng timbang. And kapag naglalakad or nag-exercise tayo, at especially, ang walking po ay nakakatulong para sa paghahanda ng katawan natin sa paparating na labor and delivery. Pero ito tandaan nyo, hindi porket nire-recommend na maglakad ang isang buntis, ibig sabihin kailangan mo nang maglakad ng matagal, mahaba at yung nakakapagod. Ayun po ang hindi advisable. Kung hindi ka man active bago ka magbuntis, ibig sabihin hindi ka talaga yung parang nag-exercise. Hindi extreme yung exercise mo. Pwede kang magsimulang maglakad ng 10 to 15 minutes. Tapos, unti-unti mo nang dagdagan hanggang umabot ka sa 30 minutes. Hindi naman kailangan araw-araw. Pwedeng twice, thrice, or kung hanggang kailan mo kakayanin. Pero 30 minutes everyday, okay na yon. Basta okay sa'yo, kaya mo, komportable ka, hindi ka nahihirapan huminga, hindi ka hinihingal, at syempre, pinayagan ka ng OB mo. Habang naglalakad ang buntis, syempre ito ang importanteng dapat tandaan. Uminom ng maraming tubig, magsuot ng comfortable shoes, para syempre komportable kang maglakad. Iwasan ang sobrang init na panahon. So, huwag ka na maglalakad ng tanghali. Ganyan. So, early morning is the best talaga for vitamin D din. At huwag pilitin ang sarili kapag ikaw ay hiningal na or napagod. Kung hindi mo pa naman natatapos yung 30 minutes, okay lang yon. As long as nakapag-exercise ka. Pero ito ha, may mga pagkakataon or case na hindi muna inire-recommend ang walking or some exercises. So, ito yung mga dahilan. Kumbaga, papasok ka na sa maselang part ng pregnancy mo or nasa high-risk pregnancy ka. Kaya ipagbabawal sa'yo yung walking and simple exercises because of this. Number 1, meron kang vaginal bleeding. Number 2, pumutok yung panubigan mo or nagkakaroon ka ng leaking bowel. Number 3, meron kang regular contraction, ibig sabihin ng contraction naninigas or humihilab ang iyong matres. Number 4, meron kang placenta previa o ibang high risk na sinabi ng iyong OB na delikado kaya pinagbabawal ang walking or simple exercises. Kaya bago magsimula ng anumang exercises, siguraduhin na cleared ka gawin iyon or pinayagan ka ng iyong doktor. Lalo na kung nasa high risk ang iyong pagbubuntis. Actually, pwede naman, basta papayagan ka lang. Kasi minsan naman pinapayagan kapag simple exercise lang. So, ang bottom line dito, to summarize this video, hindi kalaban or hindi ipinagbabawal ang paglalakad kapag ikaw ay buntis or habang ikaw ay buntis. Basta sa tamang paraan at pinayagan ka ng OB. Actually, isa pa nga ito sa pinakamagandang exercise para sa maraming buntis. Usually, walking lang talaga yung minsan na pinapayagan na simple exercises ng mga doktor kapag buntis. Meron din ba nagsabi sa'yo na bawal maglakad kapag buntis? I-comment mo yung experience mo. Sino nagsabi sa'yo nun? At syempre, i-share mo na rin itong video na to para sa mga mommies, para mas maraming makaalam ng tamang impormasyon. So yun lang. Thank you for watching and see you on my next video.